Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ipagpapatuloy natin ngayon ang ating divine encounter at tayo ay nasa lesson na about water baptism. This is lesson number 11. Oo. Praise the Lord. Mabuti ang Diyos. After na tayo ay nilinis ng Panginoon, isa sa mga very good result nito ay magkaroon ng desisyon yung tao na siya ay magpabaptize. Kasi ipapakita ko sa inyo bakit mahalaga na magpabaptize sa tubig. Hindi ito requirement lang. Inaalis natin yung konsepto na requirement ng church ito. No, it's not. Ang Bible at ang Panginoon ang nagsabi nito na dapat tayong mabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi issue ito May nagtanong sa akin, Pastor, ano po ba ang tamang baptism na ginagamit? Babautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? O yung sinasabi po sa Book of Acts, sabi niya, baptism sa pamamagitan ng in Jesus' name I baptize you. So hindi ko siya sinagot. Kasi sabi ko, wala namang standard. Tama rin yung in Jesus' name, tama din yung, kasi nasa Matthew 28 yun. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Kasi nga naman, yung in the name of the Father, alam natin kung saan galing, parang saan natin natutunan yun. So ang ginawa ko, ganito, nung binabaptize ko yung tao, sabi ko sa kanya, ikaw ngayon ay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Sabi ko sa kanya, okay na ba? Yan ang sagot ko sa iyo. Kasi nagiging issue pa yan, minor na lang yan kung paano. But ang basic, ang baptism ay talagang ikaw ay inilulubog. And we have done it na kahit yung mga tao, lahat ng halimbawa, 50 sila na ibabaptize, sabay-sabay silang lulubog. Ganon ang gagawin natin. Oo. Kasi hindi ako pwedeng lumusong sa tubig. Kaya nagbibigay na lang ako ng command, nasa gilid ako ng pool, and then sasabihin ko sa pangalan ni Jesus, alam mo, nung ginawa namin itong minsan, talagang parang bumabang lahat ang langit. Nakakatuwa ang ginawa ng Lord. So we will start this by reading Matthew chapter 3, 13 to 17. Then Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. Si Jesus ang nagpunta from Galilee kay John sa Jordan. Okay. And John tried to prevent him. Pinigilan siya ni John. Ako nga pong dapat mong i-baptize. Ikaw pang pumunta sa akin. But sumagot si Jesus, sabi niya, hayaan mo ngayon ito. Kasi ito ang nararapat para matupad natin ang lahat ng katuwiran. O baka hinahanap niyo kung nasaan yon. Bakit Tagalog yung sinasabi ko? Tinatagalog ko lang naman yun, yung nakasulat. Yun din yun. At dahil doon, inalaw niya na si Jesus ay mabaptize. Ngayon, nung si Jesus naman ay nabautismuhan na, galing siya sa tubig. Kasi noon may nagko-question sa akin, bakit daw kinakailangang ilubog? Pwede naman daw yung sprinkling. Kasi nga, yun ang nasa turo ng reliyon sprinkling. Actually, merong nagsabi sa akin yan, mali yung turo nyo. Ang tamang baptism ay ini-sprinkle. Kasi ang sabi niya, para daw malinisan ang mga kasalanan niya. Kaya sa ulo. Para bang ang inisip niya, yung ulo ang nagre-represent ng buong katawan. Ang sabi ko sa kanya, ay hindi, sabi ko. Kung yung ulo lang ang i-sprinkle, actually ito lang portion nito ang binasa mo. Sabi kong ganun. Kaya ito lang ang napatawad. Mula dito pababa ay makasalanan pa rin. Sabi ko sa kanya, kung susundan ko yung lohika mo na nakapaglilinis ng kasalanan, ang kasalanan natin ay nalinisan na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Hindi ng water baptism. And we will explain that to you. So, nung galing siya sa tubig,
nabuksan ng langit. Tanong, nakita ko yan. Personal, nung ako'y nabaptize, I saw heaven open. At nakabukang ganyan yung kamay. Walang muka, pero katawan. I saw it. Kasi dinisar ko, Lord, na pag nabaptize ako, gusto kong makita yung langit. Pero hindi niya pinakita yung mukha niya. At bumaba ang Espiritu ng Diyos like a dove kay Jesus. Dumapo siya, definitely sa balikat yan, hindi sa ulo. And then, suddenly, bigla-bigla daw, may isang tinig na narinig mula sa langit, ito ang aking kinalulugdang anak, in whom I am well pleased. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Now, sa Bible kasi, dalawa ang baptism na binabanggit. Isa dito ay yung baptism ng Holy Spirit na mamaya gagawin natin. So, hindi ko na i-discuss. At ang ikalawa ay yung baptism through water. Na ang text niya ay Romans chapter 6, verse 3 and 4. Ano ba ang meaning ng water baptism? Outward act of obedience. Ang baptism ay hindi dapat itinuturong requirement ng church. Ito'y panglabas na anyo ng pagsunod sa Diyos. Pagsunod sa utos ng Diyos yan eh. Di ba sabi sa Matthew chapter 28, 19 and 20, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So talagang inuutos yan. Hindi utos ng relihiyon yan. Anong dahilan? Pinakikita sa atin ng baptism ni Jesus, na ipinakikita niya yung modelo kasi of all the times na sinabi ni Jesus, for thus, na ang ibig sabihin, ito yung manner kung paano dapat bautismuhan yung tao. Siya'y lumulubog. Kasi nung time ni Jesus, lahat ng baptism ni John the Baptist, lahat ng lumalapit sa kanila, kusa silang lumulubog. Yun ang manner of baptism. So si Jesus, ganun din, lumubog siya. So pinakita niya sa mga tao na ito ang pattern. Kasi ang word na baptism sa Greek ay baptizo. Sa iba naman, baptizo, sabi nila. Na ang ibig sabihin, deep or plunge. Ilulubog ka talaga. So mali, doon pa lang makikita mo na mali yung sprinkling. Now, ano sinabi ni Jesus? Hindi lang ito ang manner, paraan, it is fitting for us. Bakit? Bakit siya mukhang kakaiba? Kasi ang binabaptize ay si Jesus lang. Pero ang sabi niya, fitting for us. Hindi niya dapat sinabing for us, kundi dapat ang sinabi niya, for me. Pero bakit niya sinabing for us? Na ang ibig sabihin, simple lang, ganito lang yan, na si Jesus, by His example ng bautismo, nakiki-identify siya sa lahat ng mga makasalanan na lalapit sa Panginoon, makikiisa siya. Grabe talaga ang Diyos, hindi niya tayo iniwan kahit kailan. Pati sa baptism, kasama siya. Kaya kung ikaw ay tagasunod, ikaw ay mananampalataya, para bang sinasabi mo ngayon, yung aking ginagawang ito, hey, parang sinasabi ni Jesus ngayon, yung ginagawa mo na yan, o yung ginagawa niya, hindi lang proper para sa kanya, o hindi para sa iyo. Wala naman siyang kasalanan eh. Pero nagpabaptize siya. Tapos tayo pa ang para bang magmabagan niya, hindi na. May nagsabi pa sa akin, hindi ko na kailangan yan kasi nabaptize na rin siya siyempre, sa kanilang reliyon. Sabi ko, okay lang. Nasa sa'yo naman niya kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Basta tinuturo ko sa'yo. Nung narinig niya yung turo, naintindihan niya, sumama siya sa baptism. Naintindihan niya yung meaning ng baptism. Na pag ikaw ay nagpabaptize, you identify with Jesus. Kaisa ka ni Jesus. Di ba? Para
Para ano? Para tuparin ang lahat ng katuwiran. Si Jesus ang may sabi niyan. To fulfill all righteousness. Bakit? Sa kabila ng siya ay righteous na, pinakita pa rin niya yung modelo na lahat ng susunod sa kanya, para matupad mo ang buong katuwiran, ay dapat kang magpabautismo. Kasi parang, yun ang sinabi niya kay John, baptize mo ako ngayon, ha? Righteous na ako sa harap ng Ama, pero ipapakita ko na ako ay talagang righteous dahil tinutupad ko ang lahat ng katuwiran. So si Jesus, lahat ng ginawa niya dito sa lupa, siya mismo ang nag-example na dapat nating sundan. Ano pa ang ibig sabihin ng baptism? Identification with Christ. Na ang sinasabi, para bang kung paanong si Kristo ay namatay, nalibing, at nabuhay na maguli, ganun din ang dapat maranasan ng isang mananampalataya. Na as you submit to water baptism, you are identifying na yung nangyari kay Jesus, nangyari din sa iyo. Totoo yon na pag ang isang tao ay na-born again, nagiging isang bagong nilalang siya at nananahan na ngayon si Jesus sa kanya. At hindi lang yon, si Jesus mismo inilagay niya sa iyo at ikaw inilagay sa kanya. So you are now one. Naging kaisa ka ni Kristo. So pag sinabing in Christ, kung ano yung naranasan ni Jesus, yun din ang dinideklara mo. Ano yung naranasan at dapat maintindihan ng Kristiyano na nung si Jesus ay pumunta para magpabaptize, ipinakikita niya sa isang mananampalataya na siya ay kabahagi mo, na ikaw ay patay na sa dating kasalanan mo, sa dating mong buhay. At nung si Jesus ay inilubog, he was buried, ay kasama kang nailibing ni Kristo, at nung si Jesus ay nabuhay na maguli, ay kasama kang nabuhay sa bagong buhay. So everything that happened kay Jesus, happened to you also. By faith yan. Kasi yun ang sinasabi ng Bible. Kaya nga, pag ikaw ay nagpagsubmit sa water baptism, you are proclaiming yung katotohanan na dapat alam mo. You died and was buried with Jesus, and you rose again with Jesus to a new life. So, dapat lang tandaan natin na ang baptism sa tubig ay hindi nagbibigay ng eternal life. Bago ka pa mabaptize, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Nung tinanggap mo si Jesus, ikaw ay nagtamo na ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, proper for us to do it kasi utos ito ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya. Maliwanag? Hindi para ikaw ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi para mapatawad ang iyong kasalanan. Lahat nangyari na yon. Yun ngayon ay pinakikita mo. Kaya ang ginagamit kong explanation dyan, parang Betamax, BCD, ng iyong nangyari sa iyo. Through water baptism. Okay. Gamitin kong example yung nagpapakasal. Bakit sila nagsasubmit sa kasal? Samantalang, alam nyo ba na oras na sumagot yung babae sa lalaki na I love you too, couple na sila. But, the point is, hindi sila legally and morally pwedeng magsama. Apart from marriage. Kung dapat magpakasal sila. So doon sa wedding nila, iyon ang pinakikita nila. Na sila mag-asawa na, pero ginagawa nilang public testimony ang kasal. Kaya hindi tama yung secret wedding. Hindi mo dapat tinatago ang kasal. Kasi dapat public display yan, public testimony mo ng inyong relationship. So ang water baptism is also your public testimony na ikaw ay kaisa na ni Kristo. Na may buhay na walang hanggan ka na, born again ka na, napatawad ka na sa iyong mga kasalanan, at ikaw ngayon ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Hallelujah! Ngayon, tanong,
Ano ba ang mga kondisyon para ma-water baptize? Number 1, be born again. Well, alam na natin yan. Ikaw ay ipanganak na muli. Paano ba ipanganak na muli? Tanggapin mo si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas. Be born again. Ready ako dyan. Okay, meron lang tayong note diyan. Being born again is an encounter or an experience with the Lord. With the Lord Jesus to a new spiritual life. Hindi para ikaw ay mapabilang sa grupo. Hindi ba binibilang mo na kasama ka na dito, taga JTLM ka na, hindi ka pa na water baptized? Hindi iyan requirement para maging member ka dito. Member ka na kahit wala pang baptism. Oh, kaya hindi mo pwedeng sabihin, para maging member ka, kailangan mabaptize ka. Walang sinasabing Bible lang ganon. Oh, pangalawa, dapat makatanggap ka ng instruction para maintindihan ng water baptism. Kasi nung una ako nabaptize, walang instruction eh. Kala ko ganun lang eh. Kaya ngingiti-ngiti pa ako eh. Sa picture, nakangiti ako. Oh. Eh nung naintindihan ko nung tinuro, ay talagang katakot-takot na iyak ang inabot ko. Maliwanag? So, kinakalang, kamukha nito ngayon, tinuturo sa inyo. Unawain mo. So, dapat magkaroon ka ng pananampalataya kasi sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. So, habang tinuturo, dapat yung pananampalataya mo napalalakas, nakukumbins ka. Oh, marami akong tao na nakumbins sa water baptism kahit ayaw eh. Pag pinaliwanag na, naintindihan nila. Oh, hindi ako nakikipagtalo, hindi ako nakikipag-ano sa kanila. Sabi ko, ganito, paliwanag ko sa iyo kung anong ibig sabihin para maintindihan mo na hindi lang kita pinipilit as requirement ng church. Now, sa mga special cases, nagiging point of contact ito. May mga taong gumagaling, alam nyo ba? Pag nabaptize, gumagaling. Meron tayong isang kasama sa GIA na hindi daw siya pwedeng maligo sa malamig na tubig. Sabi ko, ganon. O nasa siya yan. Sabi ko, kung gusto mo, pagbabaon ka namin ng mainit na tubig at hanap tayo ng drum para mainit ang tubig. Kasi sabi, malamig. Pag nagbabaptize kami doon, salitan kami nung kasama kong... Kasi pagka-baptize mo, sa lamig, kumikinig kang ganun. So papanik ako, siya naman ang papanik sa akin. Hindi pwedeng naka-station kami sa tubig. Malamang manigas ka talaga sa lamig. Oo. Aba, nagulat kami, lumitaw, nagpabaptize. Ready ka na, sabi ko. Sabi niya, akala ko ba hindi ka pwede sa malamig? By faith daw. Alam mo, ang testimony niya, pagtapak niya sa tubig, mainit yung tubig. Pinainit ng Diyos. Maraming gumaling. Marami akong testimony ng mga kapatid na gumaling while being baptized. Kaya nagiging parang point of contact din ang water baptism para ang tao ay gumaling. Amen? So, meron na tayong schedule ng water baptism. So, kung may tanong kayo, you can ask question later on. Hindi ngayon. But in-explain ko na sa iyo bakit gusto natin na ikaw ay nawa-water baptized, hindi as a requirement ng church. Pagsunod ito sa utos ng Diyos. So, we will have our water baptism on... Kailan yon? By the way, sa Sunday at sa Saturday, hindi tayo matutuloy sa truth encounter. We will do it on a Sunday. Kasi nga, ay yung lahat ng taong kailangan ko dito, ay naka-schedule silang pumunta ng Alfonso Cavite. Magtuturo sila sa music department ng church ng mga ate ko. Na-schedule na yun wala, hindi na mabago. At yun lang ang available sila. Ha? Pwedeng kaya yun.